Siguro isipin natin sa paano kaya tayo makakakuha ng isang buong preaching sa dalawang salita na ang sinabi niya lang ay nauuhaw ako. Pero bago yan, let's begin sa ilang katanungan. Titingnan ko kung alam nyo yung basic survival knowledge. Sa tingin nyo, on the average, gaano matagal tumatagal ang isang tao na walang pagkain? 1 month. 30 days. Ang tumatagal na walang pagkain na mas matagal sa 30 days, yung mga taong mas matata. Kasi hindi ka agad nila sila magugutom, i-consume nila yung kanilang fats. Gaano katagal tatagal ang isang tao na walang tulog? 10 araw. So, walang excuse yung mga attenders, mga miyembro, mga Kristiyano na kung saan hindi tumagal ng 40 minutes na hindi natutulog during preaching. Dahil 10 araw tumatagal ang isang tao na walang tulog. Gaano kalayo yung kayang lakarin ng isang tao na walang pahinga? 5 kilometers. Walang pahinga? Walang pahinga. May nagte-10 kilometer run nga. 25? 600 miles. Pero malayo yun. Mahigit 100 kilometro. Ang punto ko lang, nakita nyo na kung saan napakatibay ng katawan ng tao. Bilangin mo yung lahat ng oras at araw na nagkasakit ka. Hanggang ngayon, buhay ka. Pero, sa haba ng walang pagkain, walang tulog, alam nyo ba na kung wala kang tubig, 3 araw lang hanggang 7 araw ang itatagal mo bilang isang. At yung walang tubig na yon, normal pa yon na sitwasyon. Wala kang sugat, hindi ka nagdudugo, hindi ka na bugbog, hindi ka na hihirapan, hindi ka pinagpapawisan. 3 araw lang na wala kang tubig, maaari ka nang mamatay. And as we continue dito sa 7 salita na iniwan ng ating Panginoon, nandito tayo ngayon sa pang-5. Kung maalala nyo, bago niya sabihin na uuhaw siya, nangyari muna yung pagtalikod sa kanya ng ating Panginoon. Pagtalikod sa kanya ng kanyang Ama, na 3 oras nagdilim at 3 oras siya hirap na hirap sa krus ng Kalbaryo at sinabi niya, my God, why have you forsaken me? Pero pagkatapos niyang mahirapan, pagkatapos niyang buhatin yung kasalanan ng bawat isang tao, ang sabi doon, after this, pagkatapos noon, na alam na ng Panginoon na na-accomplish niya yung dapat niyang gawin, na nabayaran niya, natubos niya, nadala niya yung kasalanan ng lahat ng tao, na-fulfill niya yung prophecy, sa kanya sasabihin lamang na siya ay nauuhaw. Ano yung gusto kong makita ng bawat isa? Na bago niya pa intindihin yung kanyang sarili, Jesus finished the sacrifice. Tinapos niya muna yung sakripisyo na dapat niyang gawin. Ibig sabihin, alam ng Panginoon yung kanyang ginagawa. Hindi aksidente yung kanyang pagkamatay, hindi aksidente yung kanyang pagkauhaw. Talagang sinadya niyang tapusin yung lahat ng bagay kung bakit siya isinugo ng kanyang Ama dito sa lupa. Kaya pagkatapos niyang sabihin, I thirst, sa susunod na linggo, pag-aaralan natin ang sasabihin niya, it is finished. Tapos na ang daan ng kaligtasan. Ano yung gusto kong makita ng bawat isa? Sinabi dyan, Jesus knowing that all things were now accomplished, fulfilled, kumpleto na. Tinapos niya yung lahat ng dapat niyang tapusin. Makikita niyo na kung saan talagang kinumit ng Panginoong Jesucristo yung kanyang buhay para buksan ang daan ng kaligtasan sa bawat isang Kristiyano. Pero dito ako na-amaze habang inaaral ko to. Alam niyo ba na hindi niya lang finufulfill dito yung daan ng kaligtasan, pero nung sinabi niya to, alam niya sa sarili niya na kailangan niyang sabihin yung mga salitang I thirst. Alam niyang kailangan niyang mauhaw
kailangan niyang ma-dehydrate, kailangan maubos lahat ng tubig at dugo sa kanyang katawan bago niya sabihin yung salitang I thirst. Dahil yan mga salitang yan, nakasulat yan sa mga propesiya at scripture na sinasabi na ang Mesaya balang araw, siya ay mauuhaw. At kung hindi kayo naniniwala sa akin, Psalms 22 verse 15, ang sabi doon, my strength is dried up like a potsherd. Tuyong-tuyo ang kanyang lakas. And my tongue clings to my jaws. Na sa sobrang uhaw, dumidikit na yung kanyang dila sa kanyang mga panga. Rumorolyo na yung kanyang dila. Sa Griego, hindi dalawang salita yung I thirst. Isang salita lamang yan. At makikita nyo na kung saan sa 7 bagay na sinambit ng Panginoon habang siya ay mamamatay na. Ito lang yung nag-iisa na nagpapakita ng sakit na dinaranas ng ating Panginoon. Hindi siya nagreklamo nung binugbog siya, hindi siya nagreklamo nung sinaktan siya, dinuraan siya, nilagyan siya ng kronang tinik, hindi siya nagreklamo nung ipinako siya, wala siyang sinabi patungkol sa mga nararanasan niya. Isa lang yung sinabi niya, I thirst. Simply because gusto niyang ipakita sa atin, hindi na nagre-reklamo siya sa mapait na kalagayan na ibinigay sa kanya ng Ama. Pero para makita natin na siya talaga yung nag-fulfill ng lahat ng propesiya sa Old Testament. Imagine kung ikaw yung Panginoon. Ganon kahirap yung pagdadanasan mo. May isip mo pa bang kailangan ko itong sabihin dahil ito yung propesiya? Hindi. Pero hindi lang yun. Gusto kong makita nyo na kung saan itong pain na naramdaman ng Panginoon, hindi ito ganun kasimple. Mauhaw ka nga lang, hindi ka uminom ng 2 araw. Napakasakit ng tagiliran mo. Bibigay yung kidneys mo. Hindi ka lang madi-dehydrate. Pero ano yung nare-remind sa atin ito? Pinapakita ba dito na nagre-reklamo ang ating Panginoon? No. He wants us to appreciate na nung namatay siya, He was 100% God, totoo, holy siya. Pero yung sakit niya, totoo. Yung pain niya, totoo. Yung paghihirap niya, totoo. Because He is also 100% man. Nahinubad niya yung lahat ng glory na meron siya, lahat ng yaman na meron siya, yung estado niya, iniwan niya sa kalamitan upang magkatawang tao, to the point na ubos yung kanyang katawan. Uhaw na uhaw siya na halos hindi na siya makapagsalita. Para lang iligtas ang mga taong katulad mo at katulad ko. Imagine kung gaano ka-terrible yung sakit na naramdaman ng ating Panginoon. Around 3 a.m. ng madaling araw, inaresto ang ating Panginoon. Simula ng oras na yun, hanggang 3:00 ng hapon. Kasi sunod-sunod na to. Pagkatapos niya sabihin, I thirst, it is finished. Pagkatapos ng it is finished, sasabihin niya, to you I commend my spirit. At doon na namatay ang Panginoon. Isipin nyo, 12 oras ng torture. Paulit-ulit na pagsampal, pagtulak, paglait, sasampalin ulit, koronang tinik, na kung saan 6 inches yung haba ng isang tinik. Hindi totoo yung ipinapakita na imahe ng Panginoon sa mga Katoliko na gano'n lang yung tinik. 6 inches, kalahating ruler, na kapag inilagay sa ulo mo, tagos hanggang bungo. Tagos hanggang utak. Hahampasin ka sa likod na punong-puno ng tinik, yung panghampas na kapag kuha ng tinik kasama yung laman mo, hihilahin yung balbas mo. Hindi yung parang wax na lalagyan lang ng wax, hihilahin. Paghila nun, kasama balat, kasama laman. Ano yung punto ko? Hindi lang siya basta uhaw. Kung bakit siya uhaw? Dahil ubos na yung laman ng kanyang katawan. Dumanak na yung kanyang dugo. Nandun siya sa initan. Ubos na yung pawis niya sa pagbuhat ng krus. Wala siyang iniinom. Timba-timba yung dami ng dugo at pawis na halo-halo na galing sa kanyang katawan habang nilalait siya ng mga tao.
At dito dehydrate na ang ating Panginoon. Wala pa sa atin ang nakaranas ng totoong dehydration. Pag naubusan ka ng tubig sa katawan, ang unang mangyayari sa'yo, lalagnatin ka ng matindi. Sasakit yung ulo mo na hindi mo maunawaan. Magka-cramps yung mga internal organs mo dahil wala na silang nakukuhang dugo at tubig sa iyong katawan. Yung eyeball mo, halos hindi mo na mapikit yung iyong mga mata dahil tuyo na yung mata mo. Halos hindi ka makapagsalita. Nagdudugo na yung buong labi mo. Hindi ka na tunog tao. Para kang isang palaka na kung saan yun na lang yung lumalabas sa boses mo. Ito yung pinagdanasan ng ating Panginoon. At sa pag-alala natin sa Kanya sa gabing ito, unawain mo na yung dalawang salitang I thirst. Hindi yan basta-basta pagkaruhaw. Nung sa verse 29, ang sabi doon, binigyan siya, mayroong isang vessel na puno ng tubig na may halong suka. Kung sinabi niya doon sa sundalo, I thirst, kumuha ng hisop. Alam niyo yung hisop? Para yung palaspas na sinawsaw, at yun yung inilagay sa bibig ng ating Panginoon. Now, kung iisipin nyo, sa kanilang kapanahunan, kung aaralin nyo, merong silang kosto, tradisyon. Although pinapahirapan nila yung mga kriminal, these criminals are offered drinks. Pinapainom sila ng tubig. Hindi dahil gusto nilang tulungan yung mga tao, pero para mas tumagal yung torture na pwede nilang gawin doon sa kriminal. At 9 a.m., inoferan ang Panginoon ng isang sundalo. Matthew 27:34. Pero hinindian niya to. Sabi doon, they gave him sour wine mingled with gall to drink. Yung gall o yung myrrh, hinahalo yan sa alak sa kanilang kapanahunan para tumagal yung taong pinapako sa krus. Dahil itong mga bagay na ito, para yung natural na anesthesia. Pero hinindian yon ng ating Panginoon. Ang tanong, bakit? Nawa mo ba na kaya yung hinindian ng Panginoon? Nang 9 a.m. pa lang pwede na siyang makainom. Kung bakit niya hinindian? Dahil gusto niyang namnamin yung sakripisyo na gagawin niya para sa atin. Pwede siyang mas madalian. Pwede siyang hindi ganun masaktan. Bakit ngayon niya lang sasabihin na uhaw na siya, gusto niya ng uminom? Dahil unawa niya ang sabi sa verse 28, tapos na yung kanyang sakripisyo. Nawa mo ba na hanggat hindi natatapos ng Panginoon na bayaran yung kasalanan mo? Gusto niyang namnamin yung sakit na ipinaparanas sa Kanya para manamnam mo yung pag-ibig ng Panginoon na ibinigay para sa iyo. At tayong mga Kristiyano, we are always tempted to get the easy way out. Gusto natin yung pinakamadaling buhay. Gusto natin yung hindi tayo mahihirapan. Gusto natin yung masaya lang yung ministeryo. Nakakahiya sa Panginoon na piniling namnamin yung sakit at hirap at insulto at persecution para sa atin. Ba't hindi natin namnamin yung hirap ng ministeryo? Ba't hindi natin namnamin yung hirap magpakabanal? Ba't hindi natin namnamin yung persecution ng mga tao na okay lang? Dahil mas matindi yung ninamnam ng aking Panginoong Hesukristo. Na I will not compromise my beliefs. Hindi ko iko-kompromiso at ipagpapalit yung pananampalataya ko at ministeryo ko para lang makuha yung magaan at madaling daan ng mundo. Dahil yung Panginoon ko ninamnam yung lahat ng hirap para sa akin. At around 3 p.m., dito lang humingi ng tubig ang ating Panginoon. Mali, merong misconception dito na kahit yung vinegar ay pagpapahirap para lang sa ating Panginoon. Hindi, ang totoo niyan,
ang custom nila, talagang yung tubig ng mga sundalo, pinapatakan nila yan ng konting suka. Hindi dahil gusto lang nilang pauhawin yung Panginoon. Pero totoo rin naman yun. Kapag uminom ka ng may suka, mas nakaka-uhaw. Pero ang totoo niya, ang custom nila, ang tubig talaga nila, inahaluan nila ng konting suka. Dahil sa kanilang kapanungan, talagang tirik na tirik ang araw. At mabilis masira ang tubig. That is why kapag nagluluto ka, anong ginagawa mo para hindi mabilis masira? Lalagyan mo ng suka. The Roman soldier, ito yung ginagawa nila. Pero, hindi basta-basta pinainom ang Panginoon. Ang unang nahawakan ng soldier para ipahid sa Panginoon yung tubig, yung isang halaman na kung saan ang tawag ay hisop. Yung hisop, hindi yan puno, maliit lang yan na halaman na yung mga sanga, pwede mong kunin, pinangpupunas. Pinangpupunas yan. Para dun sa sundalo, siguro hindi niya alam kung ano yung ibig sabihin ng hisop. Wala siyang alam. Sundalo lang siya. Pero sa mga nanonood, lalo na yung mga Pariseo, they made the connection kung ano yung hisop. Kayong mga Kristiyano, kailan ginamit yung hisop? Exodus, Old Testament. Dadaan yung angel of death doon kay Moses. Sabi, papatayin yung lahat ng firstborn son. Ang utos sa mga Israelite, ipahid mo yung dugo ng tupa doon sa inyong mga poste ng inyong doorpost, ng inyong pintuan, gamit ang halaman ng hisop. Because the blood of the Lamb takes away the sin of the moment na ipinahid to ng mga sundalo sa bibig ng Panginoong Jesucristo, nag-connect ka agad sa utak ng mga relihiyosong tao ng kanilang kapanahunan. Unawa nila, hindi man nila tanggapin that Jesus Christ was the true Messiah. Bilang application, ano yung mapupulot natin sa nangyari na ito? Christ died thirsty. Namatay siyang uhaw para mauhaw ka sa kabanalan. Ano yung punto? Habang inaaral ko ito, nahihiya ako sa Panginoon. Tinitignan ko yung sarili ko, yung mga Kristiyano sa ating kapanahunan, sa loob man o sa labas ng ating iglesia. Blessed man, fellowshipping man, the Christians in general sa ating kapanahunan. Even myself as a pastor, nahihiya ako sa harap ng ating hindi ganun kauhaw yung mga tao sa kabanalan. Kung bakit ako init na init kaninang Sunday school, hindi ko alam kung ramdam nyo. Nahihiya ako na kung saan yung mga iglesia nagmamalaki sa doktrina pero hindi nauuhaw sa kabanalan. Ipinagmamalaki tayo yung tama. Ipinagmamalaki na alam natin ang lahat na ito yung tamang daan ng kaligtasan, pero hindi nakikita sa araw-araw nilang pamumuhay, sa dekada nilang pagkakasala, yung kabanalan na sinasabi nila sa loob ng kanilang mga pulpito. Ito ba yung mga tao na kung saan kinauhawan ng ating Panginoon? Mga taong hindi uhaw dahil iniinom nila yung mundo, iniinom nila yung kasalanan, iniinom nila yung psychology, iniinom nila yung tradition, iniinom nila yung katuruan ng tao. Paano? And not just Christian, tingnan nyo yung ating mundo. Tingnan nyo yung ating bansa.
It's harder for us sa ating henerasyon to thirst for holiness when everything that is happening sa mundong ito ay mali. Pero mas dapat kang mauhaw sa kabanalan. Do not stop fighting for what is right. Magalit na ang mundo, speak up. Kristiyano tayo. Ipaglaban nyo yung mga bata na kung saan hindi na naipapanganak dahil pinapatay. Ipaglaban nyo na mali ang kabaklaan. Ipaglaban nyo na hindi dapat sila nagkakasal ng parehong kasarian. Ipaglaban nyo yung purity ng marriage ng bawat isang tao. Ipaglaban nyo yung sexual purity ng bawat isang Kristiyano. Ipaglaban nyo na walang safe sex sa mundong to. It is sex between a man and his wife. Ipaglaban nyo na kung saan tutuparin natin yung covenant na ginawa ng Panginoon sa atin. Na magpapakabanal tayo, mauuhaw tayo sa tama, sa kabanalan, sa hustisya, sa pag-ibig at paggawa ng tama dahil nauhaw ang Panginoong Hesukristo para sa atin. Para saan ang Lord's Supper? Sinasabi natin para alalahanin yung kanyang kamatayan. Yung pag-alala hindi lang nangyayari kada unang linggo ng buwan. Aanhin mo na inaalala mo siya sa araw na ito. Kung sa araw-araw naman ng buhay mo, hindi ka nauuhaw sa kabanalan. Kapatid, wala tayong karapatang magreklamo. Pastor, ang hirap naman kasing maging Kristiyano, alam ko. Pero mas alam yan ng ating Panginoon. Dahil bago tayo mahirapan, na pagdanasan niya na yung lahat ng posibleng hirap na pagdanasan sa pagtayo sa kung ano ang tama. Alam niyo, the moment na sabihin niya, I thirst, alam niyo kung ano yung una kong naramdaman habang nag-aaral ako? Alam ng Panginoon yung lahat ng paghihirap ko kasi naging tao siya. Kung nauhaw ako, nagutom ako, naranasan niya. Kung nasaktan ako, naranasan niya. Kung umiyak ako, naranasan niya. Ang dapat nating tanong, yung naranasan niya ba, naranasan mo na? Kung hindi pa, wala tayong karapatang magreklamo. Anong sabi sa Hebrews 4:15? We do not have a high priest na kung saan hindi tayo nauunawaan, na hindi na kayang makipagsimpatya sa atin. Kapatid, sabi ni Spurgeon, yung mga pana na tumutusok sa laman mo, tumusok muna yan sa katawan ng ating Panginoong Kristo. Yung mga mapapait na tubig na iniinom mo, ininom muna yan ng ating Panginoong Kristo. And I would rather drink sa parehong baso na puno ng pait. Kung ininuman niya ng Panginoong Kristo, dyan din ako iinom. Kesa inuman ko yung matamis na tubig na galing sa mundo. Kapatid, ito yung katotohanan. Mas masarap mauhaw sa kabanalan ngayon kaysa panghabang buhay kang mauhaw pagkatapos mong mamatay. Ano si Lazarus? Sinasabi nung iba, the rich man and Lazarus. Hindi ito yung Lazarus na binuhay ng Panginoong Kristo. Sinasabi nila parable. Do not believe. That is the real story. Si Lazarus, kung hindi nyo alam, siya yung pulubi na kung saan nakatanghod doon sa kainan ng rich man. Kinakain niya lang yung butil na mahuhulog doon sa... Madala pa siya sa aso. Yung aso pinapakain ng amo siya, nakatanghod. Namatay siya na kung saan nilalangaw yung kanyang mga sugat at dinidilhaan ng aso yung kanyang mga sugat. Pagkatapos nilang mamatay ng rich man, ano yung pakiusap ng rich man? Gaano siya kakuhaw? Kahit isang patak lang ng tubig ang ilaglag mo sa aking dila.
Dahil ito yung katotohanan. Those who do not thirst for holiness, they will be thirsty forever pagkatapos nila ng mga tayo. Hanggat hindi mo nakukuha yung satisfaction mo sa persona ng Panginoong Jesucristo, hanggat hinahanap mo yung satisfaction sa mundong to, sa impyerno, meron kang kauhawan na hindi natatapos. Mapalad ka bilang Kristiyano na nauhaw ang Panginoon para hindi ka na mauuhaw ang habang buhay. Pero kapatid, why did Jesus thirst? He thirst for souls, mga kaluluwa na ibinigay sa kanya ng kanyang. So ano yung punto ko? Gusto mong alalahanin sa gabi nito ang ating Panginoong Jesucristo? Then don't just thirst for holiness. Thirst for more souls. Mauhaw yung bawat isa sa mas maraming kaluluwa na ililigtas ang ating Panginoon. Ang isang Kristiyano na walang pusong magbahagi, yung isang Kristiyano na walang puso na makakita ng mga kaluluwang mas marami pang naliligtas, I tell you, hindi yan isang Kristiyano. Dahil kung unawa mo ngayon yung uhaw ng Panginoon para sa mga kaluluwa, mauuhaw ka pa din. Hindi ka masasatisfy na mangilan-ngilan lang tayong ligtas sa lugar na ito. Do not be satisfied. Kapatid, sa pag-alala mo ngayon sa ating Panginoon, mag-isip ka ngayon sa araw na ito ng isang taong kilala mong napakalayo sa Kanya. At ibigay mo yung buhay mo upang makilala nila ang ating Panginoon. Panglima, hindi naman natin kayang bumalik sa nakaraan. Habang inaaral ko ito, ito po, Panginoon, kung maaari, bigyan mo akong chance ako magpapalit sa iyo ng tubig eh. Maibsan ko lang yung sakit na nararamdaman mo. Pero hindi na natin yung kayang gawin. Hindi mo na kayang isatisfy yung uhaw ng Panginoon. Pero kaya mong isatisfy yung uhaw ng kapwa mo. Ano ang sabi ng Panginoong Jesucristo? Tinanong siya ng kanyang mga disipulo. Nung uhaw ako, pinainom mo ko. Tinanong siya, kailan namin ikaw pinainom? Sagot ng Panginoong Jesucristo, nung ginawa niyo yan sa inyong mga kapatid at sa mga taong nakakaligid. If you know anyone that is physically hungry, thirsty, kailangan ng tulong, pinansyal man, physical man, panalangin man, tumulong ka. Kanina kinakausap namin si Nanay Vilma. Hindi ko na i-discuss sa inyo kung ano yung tulong. Natuwa ako sa sinabi ni Nanay. Hindi siya lumapit sa amin para humingi ng tulong. Kami yung nag-offer ng tulong. Sabi niya, Pastor, huwag mong isipin ako saan. Nandito ako para ako ay inyong tulong. Pero bakit namin pinipilit tumulong? Kasi kung hindi ko kayang painumin yung Panginoon, papainumin ko yung kapwa ko ngayon dito. Dahil yung tulong ngayon hindi galing sa atin, galing sa atin. Kapatid, kung titignan mo, physically, materially, hindi naman tayo pare-pareho ng blessing. Yung iba mas blines ng pinansyal, yung iba mas blines ng lakas, yung iba mas blines ng oras, dami ng oras. Pero sigurado ako may maitutulong ka sa kahit kanya.
hindi ko man mabigyan ng Panginoon, asamin natin na maipasa natin yan sa ibang, sa mga byuda, sa mga bata, sa mga taong nangangailangan. At panghuli, dito na tayo magtatapos. Walang bagay sa mundong to na makakapagtanggal ng uhaw mo kung hindi yung Kristong nakuhaw para sa'yo. Psalms 107 verse 9. For He satisfies the longing soul and fills the hungry soul with goodness. Let me tell you, open naman ang buhay ko para sa isa. I tried everything to satisfy my thirst. Alam niya ng asawa ko, pera, babae, prestige, edukasyon, talino, lahat ng sinasabi ng mundo na magbibigay ng satisfaction sa iyo, hinabol ko noon. Sinasabi ko to sa inyo para hindi nyo nagawin yung pagkakamali ng pastor ninyo. Walang ibang magpupuno ng uhaw nyo kung hindi yung Kristo na uhaw para sa iyo. Sabi ng Panginoon sa Jeremiah 2:13, na yung Israelites, para silang basag na cistern o jug, na pilit nilang pinupuno yung sarili nila ng tubig, pero hindi napupuno dahil mayroong yun ang larawan ng puso ng tao. May butas ang ating mga puso na sinusubukang punuin ng mundo, pero kahit kailanman hindi mo yan, Panginoon lang ang makakapag-satisfy sa ating mga kailangan. Naalala nyo yung woman doon katabi ng well, Samaritan woman. Iigib siya. Alam ng Panginoon na kung saan meron siya maraming. She tried to satisfy yung loneliness niya sa mundo, sa dami ng mga lalaki. Pero she found her worth sa person ng ating Panginoon Jesus Cristo. Dahil unawa niya that however, how much she drinks, lagi siya, sabi ng Panginoon Jesus Cristo sa kanya, ayaw mo magmakuha, uminom ka sa buhay na tubig sa persona ng ating Panginoon Jesus Cristo. Ano nyo mga kapatid, lahat tayo nakuha. Uhaw na yung ating mga lalaki na minsan tuyo ang ating mga puso. Walang ibang magtatanggal niyan kung hindi ang ating Panginoon Jesus Cristo. Pero, sa mga, unfortunately, lahat tayo na nandito may Christian. Pero kung may nakikinig man online na wala pang Kristo sa kanilang puso, ito yung kailangan nilang maunawaan. Yung tubig, gumagana lang yan kapag nilang mo. Magtatanggal lang yan ng uhaw mo kapag nilang mo. The Savior won't save unless you surrender. Hanggat hindi mo iniinom yung buhay na tubig, hindi matatanggal ang iyon. Para sa mga Christian, we can try to seek meaning in things, but that will never satisfy. Kung uhaw tayo, kung tabig tayo, unawain mo na hindi mo kailangan maranasan din. At hindi natin kailangan uminom sa mundo. Huwag mong sayangin yung pagkauhaw ng ating Panginoon Jesus Cristo. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sa inyong paalala. Salamat sa inyong pagkauhaw, Panginoon. At natawag ni Panginoon kung may mga oras na pinipilit pa rin namin uminom dito sa mundo, Panginoon. Alala niyo sa amin, Panginoon, our identity is anchored
comfort sa inyo. Wala nang ibang magsasatisfy pa sa puso namin mga Kristiyano dito. Sa gagawin namin pag-alala sa inyo sa gabi nito, nawa maging makatotohanan ng mensahe nito sa puso ng bawat isang miyembro ng aming iglesia. Tawad nawa sa aming mga kasalanan ng Panginoon. In Jesus' name we pray. Sige po, bilang paghahanda sa ating Santa Cena, umawit po